Pwede po tayo. Basahin ko po sa inyo yung aking text. Ephesians 6:16. Kasama ng lahat ng mga ito, taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya. Sa pamamagitan nito ay inyong masusumpo ang mga nag-aapoy na palasok ng masama. Let's pray po. Panginoon, maraming pong salamat sa pribilehyo ito na muling ibinigay sa amin. Kayo ay Diyos na siyang may hawak ng lahat ng bagay. At kayo ang umaayos ng lahat ng bagay. Sinasamba ka po namin sa oras na ito sa araw ng inyong anak. Pinagpapasalamat namin ng oras na ito upang kami ay makinig ng inyong salita. Maasa po kami, Panginoon, sa inyong magagawa. Walang aksidente sa buhay na nangyayari sa inyong harapan dahil kayong siya may tangan, may hawak ng lahat ng buhay at pangyayari. At salamat, Panginoon, sa inyo ay meron kaming katiyakan. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang dalangin. Amen. Sige po, makakain po tayo. Ano? Wala si Tata Ray? Yeah, okay. Ang ating paksa ngayon ay Christian spiritual shield or the shield of faith. Okay. Isa ito sa pinaka-importanting piyesa sa isang sundalo ng Panginoon sa Kristo. Naalala niyo yung pinag-aralan natin previous Sundays bilang Christian, kapag tinaw natin yung buhay sa Diyos, relational, lagi natin tatandaan, ultimately tayo tagumpay na. Kaya yung mawala ka rin kasi ang palakas kaya tao ito. Yung salitang if God is for us, who can be against us. Okay? Pero bakal na pumana po kay kasalanan nga rin Kristiyano. Pero rin Kristiyano, pabayatin na kang daling Pinoon. Retong Kristiyano, sabihin na ba na nga hindi ka kasala na pabayaan reta. Okay? Yun ang mga tao talagang kulang ng pagbubukal ng pakikipagrelasyon sa Diyos. Kasi nga, kahit Christians tayo, guerrilla tactics yung gawa ng demonyo pero hindi yung naniniwala ka sa Diyos, kundi yung naging usapan ay yung pamumuhay sa Panginoon. Tanda yun. Sabi na aking narinig sa isang YouTube ba yun? Sabi niya, tama siya, pero hindi siya Christian. Sabi niya, alam niya naman ang Bible, madalang sabihin daling magbigkas ng mga doktrina, ng tungkol sa Diyos. Pero Bible din naman ang nagsasabi na iba yung naniniwala ka, iba yung ginagawa natin. Kasi nga napakahirap ipabuhay ang Bible. Okay? Salitang magpakabanal. So, pinag-aralan natin na ultimately, gusto kong tanawin natin, yes, that through Jesus Christ, we are more than conquerors. We are super victors, super conquerors in Jesus Christ. At good news yun. Okay? Kaya nga, sa tuwing tayo ay haharap sa Panginoon, parang lang na umawit tayo ng papuri, ng awit ng tagumpay, kasi nga, positionally speaking, tayo ay tagumpay na kay Kristo. Pinatawad, mga anak ng Diyos, naligtas. So, bilang Christians, okay, nating kalilimutan, positionally, tayo yung nagtagumpay na. Ngayon, hindi lang yung posisyon ang titingnan nyo
sa relasyon natin sa Diyos. Tingnan natin yung practical, positional, practical. Kaya tamang maniwala kay Diyos kahit bukas, darating na panahon na tayo ay pupunta sa langit, hindi paano natin mararanasan ang Diyos sa pang-araw-araw nating buhay. Burigo, victorious to Gembego, this Sunday, bukas, yung Aldodo na Gembego. Supposed to be yung tutusin, yung salitang depression, alayo kay Christian eh. Yan po kanyan, or stress, may stressful. Supposed to be, alayo man dapat kay Christian yan eh. I tell you why, bakit gano'n? Eh siya, ang Diyos naman ang siyang may hawak sa atin eh. Siyang nagmapalasakit sa atin. Diba? It's supposed to be dapat sa isang Kristiyano, bunga ng Espiritu ay kagalakan, kapayapaan. Kasi nga, ang problema mo, ang Diyos ang mong problema. Ang kailangan lang ng Diyos sa'yo, be faithful, be strong, be obedient, be humble. At kung kikita tayo magbawal, magkamali, hindi ito mag-aas, hindi i-reserve. Kaman nagpupikay biyan, hindi ka makabagod kay prayer. Be much in prayer. Kailangan maging obedient kay Ginoo. Immerse yourself in the Word, salita ng Panginoon. Kailangan sa buhay mo ay mag-abide ka sa Panginoon. Maranasan mo yung kanyang victory, yung power, yung reality sa buhay ng isang mananampalataya. At ito nga yung itinuturo ng Ephesians sa atin. Itang Ephesians chapter 6, 10 to 17, yapining daily life tamo ito. Ano yun? Nakasinturungan ng katotohanan, nakabaluti ka ng katuwiran. Yan, aldodo lang dire. Bakit? Ito na nga nakanilabi. May kang bibigyan ka banalan. Yung katuwiran. See, spiritual po kasi yan eh. Attitude po spiritual. So, bakit kayo pumugaya kayo, hindi ka tang pong religion, hindi ka tang faith is more than religion. It is a relationship with God. Okay? Tapos, na ang ating mga paa ay nakasuot din yung ebanghelyo ng kapayapaan. Now, sa umagang ito, pag-aaralan natin yung spiritual shield. Importante yun, karen Roman soldier in kalasag. Kalasag po, sisimbolo yung protection. Kumot ito ng protection na kailangan ng soldados, sabi niyang kalasag or shield. Kasi nga, papanayin siya ng kaaway. In Diablo, mamanaya yan. At yung kanyang mga palaso ay may apoy yun. Mamaya explain ko sa inyo yan. Bago mo talunin ng kaaway, dapat kilala mo siya. Hindi nagbibiro ang Bible sa kanyang sinasabi that we are fighting not against flesh and that. Gagawa ng salita ni Diyos, malamang sinasabi siya. Kaya masukan ba dalaro sa kanila? Kaya pa sila yung gagawa na malamang gusto nga. O yan ni Mama Nia. Ngayon, makikita mo talaga, accountable ka sa yung ginagawa sa iyo sinasabi. You are accountable. Hindi ginagawa ko lang halimbawa kasi yan ang balita ngayon. Sa isang Christian na napapakinggan mo ang salita ng Diyos, hindi ito gawang biro. Time will come, you will give account to God. Magsusulit ka. Kung ang salita ng Diyos ay hindi mo pinaghahalagaan sa iyong buhay, aani ka in due time. Subalit kung ito ay iyong yayakapin, He will bless you. Hindi sabihin na yung pulpit mo ngayon, may kararatingan ito. Kaya nga, may mga pagkakataon sa buhay natin, nagdalawin ka ng isang sitwasyon, napakahirap, hindi mo alam ang gagawin mo. That's the point. Kasi nga, bakit mahirap ang buhay Kristiyano? Eh, may kaaway tayo eh. Sana itong isipan mo eh. Sana niya tanggap ang kay Kristo, tabing-tabing, anak ko eh. Hindi nga ganun eh. Eh kung pwede lang, kung magsisi ka, napatawad ka, tinanggap mo si Kristo, sana dinaretso na ka heaven, manang ang yaduan na siya mga sakit niya. Sana po. Ganun, hindi ganun eh. Bakit? Eh ano? Yung kapitan natin, yung general natin, siya yung unang nagdusa. Biruin nyo, galing sa langit, nasa kalwalat yan, bumaba dito para lang tayo ligtas.
Ang kanyang dugo, naging puna. Hindi ka ng kapitan. Nung yung Diyos, may katawan tao yan, may kasakit siya. Ako pa. Kita niya alam Diyos. Nung din Diyos, wala din masakit. Iisipin mo nga doon. Ang Diyos nga, nagkatawang tao, naghirap eh. Though hindi ko kayang ipaliwanag, gano'n makasaklap, kahirap ang ipako sa krus. Panoorin yung the passion of the Christ. Ito hindi naman perfect yan pero pag pinapanood ko yan, para ako nasusuka eh. Ang hirap ng dinanas ng isang tao ipapako sa krus. Yun ay si Kristo, totoo yan. Siya nagdusa, ang Diyos nga, pumasok sa daigdig, nagdusa, tayo pa kayang mga makasalanan. Hindi ko ba? So makikita natin that life is a very serious matter. Talagang aani kang ano yung tatanim. Ngayon, pag-aralan natin ngayon, napaka-importante sa isang sundalo, lalo-lalo yung Romano yung kalasag. Kalasag mean shield. Hindi ka pwedeng lumaban ng walang panangga. Dahil ang kaaway, tumitira yan kahit sa malayo. Kikinig ba yun? Kikinig ka. Okay. Sa aking pagsusuri, pagsisiyasat, ang ginagamit ng mga Roman soldiers noong panahon na yun, yung mga sundalo, dalawang klaseng kalasag. Isang maliliit. Siguro napanood niya. Ang malati, oblongi, na kanyang gaman. Ayun. Yun ang maliit na kalasag. Pero pag pinag-aralan mo to, hindi yun ang tinutukoy dito. Dalawa yun eh. Yung tinutukoy dito ng Romans 6:16 ay yung kalasag na ang tawag ay scutum. Scutum means para itong pinto na ang taas nito ay 4.5 feet taas at ang kanyang lapad ay 2.5 feet. Para siyang pinto. Now, bakit siya ganun? Kasi ang disenyo nun ay upang takpan ang buong katawan ng isang sundalo. So imagine nyo, 2 feet, 4. Para manwala kayo, kareng archaeologist. Then pa tawag ng mga Latino. Pwede pala ako. Akala ko dati, Roman soldiers, malalaki. Hindi nga i-albeng ko eh. Pero sa totoo lang, dahil palang minunang tao, sundalo, mga Latilang tao. Buray na sabihin nito, ang unit talagang protection ng kalasag. Yung kalasag ngayon, iba't ibang materialis. No? Yung isa, purong kahoy na nakabalot ng metal. Nakabalot, solid. Where again, dudong, nakabalot ng metal. At kapag pinana, pana ba yung palasok? Pana. Okay. Hindi ka agad tatagos doon. At yung palang discard, rekalaban kay Minono Panong ng Roman soldiers. Kapag sila nagpakawala ng palasok, binababa nila yon doon sa pinagagalingan ng apoy. Kaya nga, pag tumira yun, may kasamang apoy. Para sa ganun, tama sa kaaway ng palaso, hindi lang siya tatamaan, kundi maaaring masusunod pa siya. Nasa burat na pinto. So imagine niya na, sensya na kayo, hindi ko siya pwedeng ipakita lahat sa inyo. Kaya lang mo, nalalaman ko, at least, nakikita nyo ngayon sa sitwasyon, bakit napakahalaga ng kalasag sa isang sundalo? Kasi nga protection, at the same time, yung tinatawag na planax. Pag pinagsama-sama yan, kaya nilang itulak yung kaaway dahil sa panangga. Ngayon, pupunta tayo ngayon sa spiritual. Pwedeng alayang kalasag in Kristiyano. Pag sinabi natin kalasag, spiritual shield. Okay? Now, importante ba yan? Oh yes. Ang kalasag na ito, hindi kalasag na gawang tao. Hindi, ang sabi ng ating pinag-aaralan, ay kalasag ng
pananampalataya. So faith. Of course, pag salitang faith, familiar kayo. Pero kahit na familiar kayo, ipaliliwanag ko sa inyo kung gaano kahalaga ito at kung gaano ito kahalaga sa buhay ng mananampalataya. Ano baga ang proteksyon ng Kristiyano sa kanyang buhay Kristiyano sa lahat ng bitag ng kaaway? Anong proteksyon niya? Ang kanyang faith. Ang kanyang faith. Now, well, siguro hindi pakalukluk kayo yan. Yung nga, di ba, malupon na, alilakan laki ang Diyos. Yung nga, di ba, baka ating kaya manuwala. Yung nga, di ba naman, baka meron hindi sumusulong. Kasi pag inisip ko yung salitang lumalagong Kristiyano, ang hirap mo eh. Naintindihan niyo ako? Kasi po, pagdating sa paglago ng buhay Kristiyano, struggle talaga yan eh. Ang yaring ka, makarupulog yan, maluwad na, pero ka mag-grow, expecting ka ng faith. Possible ba yan? Oh, yes. Yes. Yung bang tumanda ka, 50 ka ng mananampalataya, pero hanggang baby ka pa? Pwede ba yun? Oh, yes. Kasi nga, ang paglago sa buhay spiritual, hindi siya automatic. Hindi basta-basta mag-grow ang isang mananampalataya sa kanyang spiritual life. At pag pinag-aralan natin sa Bible, hindi mahalaga kung ano yung kinasasamputan mo, kung anong buhay mo. Ang mahalaga yung natututo ka ba sa buhay. Sa iyong paglago, sa iyong paglakad sa Panginoon. Yan, tingnan natin yan. What is faith? Oh, basic yan. Simple yan, okay? Tingnan natin yung basic, ha? Kasi bakit siya ginamit dito ng Ephesians chapter 6, verse 16? Bakit shield of faith? O, kinuha natin yung shield, panangga, protection. Okay? Yan, pumunta tayo sa faith. Very basic. Ito yung paksa ng ating Kristiyano. Imposible yung Kristiyano, wala yung faith kasi kami ligtas eh. Bakit tayo naligtas? Ephesians 2, 8, 9, faith. Paano tayo lumalakad? Well, 2 Corinthians 5, 7, faith. Okay? Ang buhay ng Kristiyano, ang kanyang motive, the dominant motive of the Christian life is faith. Dito lahat ang ating buhay. Kaya nga, pagkakita niyo yung Bible, tinatanong niya, kumusta yung faith mo? Ang Panginoong Yesu Cristo, nasaan ang inyong faith? Ba't di siya nag-ooperate? Di ba? At yung lang yung naging dagat, yung sinasapol yung kanilang bangka at malulunod sila. At natakot sila. At ang Panginoon, sinuway yung dagat, di ba? Tapos, anong tinanong ng Panginoon sa kanila? Where is your faith? O tayo mandar. O tayo mag-operate. Sabi nga naman, sa kalagitnaan ng sitwasyon na napakahirap, kailangan yung kanilang faith. Faith kanino? Tignan natin mamaya yun. Now, expound natin yung faith, bakit napakahalaga. At hindi ko alam kung ano ang naintindihan nyo sa litong faith. Faith is an English word. Faith, bale, English may salita. Para sa Greek, yung faith ay faith. Pistis. Now, ano yung ibig sabihin ng pistis? Pistis yung ibig sabihin, faith, yung may ronggang pinaniniwalaan. Believing in truth. Okay, kulang ba yun? Kulang ba yun? Mag-share na ang baso. Sige, Mark. Thank you. So, shield of faith. Anong ibig sabihin ni Pablo dito? At paano
Dahil sa pananampalataya, nagsisecure ito ng victory. Hindi mo sabihin, Pastor, pag may faith ka, may victory. Yes. Okay. Now, ano ang ibig sabihin ng faith dito? Dito, gagamit ako ng halimbawa. Okay? Meron ba kayong pananampalataya sa doktor? Faith in a doctor. Sabi ng doktor, kailangan mong ma-opera. Sugatan na ka, kailangan ka ma-opera sa ganitong oras, ihanda ko yung ganito, ito yung babayaran mo. Kasi terminal yung sakit mo, delikado. Sabihin. So, titiwala ka ba sa akin? Opera na ka, susugatan kita, pero gagaling ka. Ngayon, ang isang nagpapagamot, ganito yon. Sige, papasakop ako sa'yo, magtitiwala ako sa'yo, at maniniwala ako sa'yo na ako ay matutulungan mo sa aking sitwasyon. Ano? That is faith. Faith ang ibig sabihin, tinatrato mo yung tao na nagtitiwala ka sa kanya. Kahit hindi mo naintindihan, masasaktan ka, and yet nagtitiwala ka, tinatrato mo siya na siya ay trustworthy. Ewa kalimutan kayong salitang faith, itang trustful commitment or reliance. Ibig sabihin, nagtitiwala ka sapagkat siya'y katiwa-tiwala. That is the point. Isa lang yun. Ngayon, nagmamadali si Brother Romain, pero naus na ako sa Chuko Pabetis. Pairing meeting. Nagis ka po kung bagya. Last Sunday, kuha mga kayabe. Bali naman po yung church. Yung pastor masyadong pwedeng mamalagwa minsan kasi kakamay ka mo, kaya tinuting meeting at tinuting mas. Yun ang dahilan, pasensya na kayo na hindi siya not ma-delay po. Kasi ang exciting nga doon kongregasyon Itang may mabibing quality mo ka rin man, baka magtampula ka na uling. Pagkatapos mo sa pulpit, kakaripas ka ng ano. Kaya naman ako dito kasi nag-aantay kayo. So yun ang dahilan. Sabi ko Rose, pasensya na ako. Tsaka pa rin. Pero, pakikuan. Pasumpa rin na yung brother, rumingin kayang ano yung sakit dyan? Fortuner. Medyo mabilis. Okay, yan. Ba't pinasok mo yan? Nanampalataya ako, makakarating ako dito. Na kaya akong dalhin yung kanyang Fortuner dito. Umupo ako sa harap, nagdadrive siya, medyo mabilis. Kung nagtitiwala ako, makakarating ako dito. Ano yun? Oh yes, faith. Na ako'y naniniwala, makakarating kami dito. Hindi naman ako masyadong narito Ang tantsangan ng Sister Nerissa, baka mga 12 Okay? Ayoko rin nagmamadali kasi hirap nagmamadali, di ba? Walang quality yung buhay pa nagmamadali ka. Saan parating kami? Nagregula ako. Now, pangalawang ilustrasyon yun, ginagawa ko ng faith means trustful commitment. Kinukulong mo yung sarili mo sa isang tao o persona o bagay na kayang gawin para sa'yo. Ito, upuan. May upuan ako sa likod, nakakabesta pa. Pwede kong itaas yung aking paa. Anong faith nun? Faith, kaya kong kargahin. Hindi ako babagsak ng silyang ito. Faith ba yun? Oh yes. Yan, faith. O yan, yung pa ako hindi nakasayad. Magaan lang ako, di ba? Malit lang naman ako. But my point is, may faith ako sa silyang ito na kaya kong kargahin. The same is true when it comes to your faith in God. Okay? Now, ano ibig sabihin ng faith? Well, can simply sabihin, faith means believing God. Okay? Faith means believing God.
when I show my faith in God by bowing to His claim to rule me and manage me. Muli na sabihin, nagsasampalataya ako kay Diyos. Pasama ko kay Panginoon. Panginoon ka eh. Dahil may pananalig ako sa iyo, mataas ka, maibaba ako, magpapailalim ako sa iyo. Claim. Claim na ng Ginoo kaya sarili na. He is King. He is God. Na dapat siyang unahin sa buhay. Na dapat siyang sambahin. Because He is God. Ngayon, ang faith ko, ikinukulong ko yung sarili ko doon. Nakikinig ako sa Kanya because He is God. Halimbawa, sinabi ng Panginoon, trust me. You trust me. Nagawin ko ba yun? Tiwala ka sa akin. Nung sinabi ni Jesus Christ tungkol sa prayer, have faith in God. Kaya kung yung mundo kanito, ganito, sinasabi, have faith in God, sabi niya, walang mahirap sa isang tao naniniwala. Ano yun? Faith kay Diyos. Kasi po, wala na kang panlaban kayong demonyo, may mo yung Diyos eh. But then, talaga naman, kaya natin, hindi natin kaya. Ilang libong taon na siyang nabubuhay sa daigdig na ito, alam niya ang lahat ng kilabot ng tao. Kilala niya ang kahinaan ng tao. More than 6,000 years, tinok niya si Eva. Alam niya ang kasaysayan. Palagay na nga kilala. Now, paano natin kakayanin? Alam na much can there be, lagmang in Ephesians chapter 6 at 10, hindi mo sila nakikita. Pero sinabi ng Bible, kaya nga isuot ninyo ang buong baruti ng Diyos. Doon tayo laging pumapasok. The ultimate, ano yun? That if God is for us, who can be against us? Yung alam mo ito, what madidepress siya? Ano ba? Dakal-Christians, madidepress mo rin. Bakit? Ba't madidepress ka? Yung dakal. Aliwa kasi yung Diyos yung talagang isipan na. Yung isipan na isipasyon. O, Pastor, sabi mo ko yan. Wala, tao-tao yan eh. Pero sinabi na yung Bible, oh boy, do not be anxious about anything. Yung asawa ko ngayon, kung nakakalot makaramdam, ngayon Christian, ma-depress ka kanya. Tawagin, hindi ka nating control. Hindi ka nating control. Nakit mo rin Kristiyano, ay alas spiritual. Pero yung problema ko yan. Halimbawa, elder ko yun, tsukong yung church ay dakal, magro, dakal mag-isakit. Problema mo ita? You can intercede for them. Pero sabihan ko kaya kayo, in Diyos yung makagawa kaya, maliwain ka. At pwede nga, di ba, kulto lang, duduro lang yung church, atin problema ng iglesia, atin, control mo, ikay na gana. Sorry, kayo po, brother niya, ito ko pwede siya. Prida mo, gawin na yung agyuda mo. Ala ng control, karang membro. Even yung family mo. Hindi magagawa ka yan. In Diyos mo. Pa-stress ko kaya. Why? Magatin niyo. Bisa mo eh. Dalam eh. Unang yung bisa. May pupuliman. Kaya ka pa-stress. Bakit? In Diyos. Ang yun naman yan. Unang gawan ko. Kaya tumuing gawan mo. Be faithful to God. Be humble. Be obedient. Inggawan mo kay sarili mo, in relasyon mo kay Diyos, iyang samasan mo. Be prayerful. Be immersed. Magbabat ka ngayong salita. Maging obedient ka ngayon. Seek Him first. Seek Him with all your heart. Waiting kailangan mo. Agyan yung kongregasyon, agyan mo pastor ka. Mo naman kasi agyo eh. Gusto kasing inisip mo kanyan, may stress ka. Alang leader, makanya isang leader, makanya. Isipan mo naman kanya. Alam mo yan, bro. Daraw mo yan. Unang gawin mo, yung gawin ni, put your trust in God. Be faithful to God.
Sabi kayo, pero masakit din mo na pastor. Yes. Hanapin niyang itang dating mag-pastor. Ano nga ako, pastor, ako po ay sa inyo ko basta ako kumugelele yung support. Pero yung kugagang pastor. Balo ko yung muri na sabihan. Mayari ka niyan eh. Basta ako ay sa inyo, kaya kumulele yung muri na sabihan. Sige ako, pwede mag-preach, ako mag-preach. Pero iwan ka na. And I know that. Why? Natural, aliwa na ikan leader eh. Kaya ka nga ning sisig. Kaya ka nga ning paintong. All the blessing niya naman in Diyos. That is the point. Ano, nag-usibin? Ngayon, bilang pastor, kung programin mo kongregasyon, importante ka, susunod rin mo. Aliway kang mag-save, aliway kang magpalago, aliway ka in pwedeng bituro ka nila. You cannot control it. O, ngayon, ikot na yun ko. Try it! Kaya bibirangit na kayo, tingnan kasalanan. Kaya ngayon kami siya magsalita tungkol ng Bible, pero iya, nagagawa. Ito kaya. Sabi kita about the Bible, pero kaya ko akit paggabi mo. Kaya ko akit maging halimbawa ka. Tama kaya. Napon, na-choke yung dedication. Mengan kami itong restaurant. At yung kilala ka rin. Kaya bayan kilala ka. Leader. Kaya kakalabaan sa niyan about leadership. Itong church. Sabi ko, atsuka keng yung occasion, makasando ka. Occasion, dapat makabiblas ka. Kaya ka makasando ka. Sabi mo, dapat kayo siya, kayo kamayos eh. Muli sabihan, dapat magkabihan mo. Imbage ang masanding kaya dapat ikang mumunang diling gagawa. Ka mo gagawan, ka mag-start ka rin nga liwa, you cannot do it. Pangaras kang disiplina, start with yourself. Your time. Di kayo madwaling Diyos misasabi, takit mo, kumakain ng aliwa, tiwala mo kay Diyos ito. Na yung Diyos, siyang kikilos, siyang gagawa. Siya ang pwedeng magpanatag ito. That's the only way. Yun ang shield of faith. So, paano ko ipakikita yung aking pananampalataya sa Diyos? Show it that I am living in a relation of commitment to God in trust and in union. Yan ang sasabihin ng James chapter 2, show me your faith, and I will show you my works. Ibig sabihin, ito sinabi ng faith, bakit me? Hindi mo siya sinasabi. Bakit? Ano ng Bible? Agyan din demonyo, manwala lang yung Diyos. Even the devil themselves believe in God. Pero bakit tala save? Kaya naman bakit eh? Ibig sabihin, kung ating kang faith kay Diyos, show it. Your confidence, your trust. That's why, tutuloy mo po ito in James, faith without works is dead. Show me your faith. Paano ko, bakit yung pananampalataya ko kay Diyos? Of course, hindi lang sa congregation, your daily life. Nanano ko kaya bali? How do you pray? At the Bible reading, you read your Bible. Paano na naman yung ginuking kaya kambi? Ano nito may pray na din yung better. So, paano po, mag-struggle kami po yung mga yan. Natural, mag-struggle pa mo. In spiritual growth, struggle yan. Yung paglago. Gusto mo, ma-attend ka lang, ganyan lang. Tapos na. Hindi, struggle talaga yan. Kasi nga, may kaaway. Yung tingnan natin, bakit mahalaga yung faith namin sa Diyos? Why? Bakit important yun? Ini prominent yung talata. Lagan tayo kay Hebrews chapter 11.
Makikita ninyo yung definition ng faith dito Familiar kayo. Okay. Pag sinabi natin faith, what is faith? Well, ang Bible mission, ang siyang maghahayag nating faith. Well, ano yung verse 1? Verse 1. Ngayon, ang pananampalataya ay katiyakan sa mga bagay na inaasahan. Ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Now, faith, kaya ba yung hope, inaasahan? Halimbawa, nanong asahan ng Christian? Nangasahan ng Christian? Ng pangako na ng Diyos. That if you abide in me, and my words abide in you, ask what you wish, and it shall be done unto you. Masahan ta? Na, nung ika, kaya ganyan Ginoo, at ikarelasyon kayo, sinabi na ng Bible, manyad ka, at bibigay ka, masahan ta? Okay. Kapag inuna natin ang kaharian ng Panginoon, hindi mo niya tayo i-bless. Naka tayo bless. Pangako nito, asahan ko ito. Halimbawa, can church say me, eto mo asahan, i-bless na ka tayo ng Ginoo. Hindi ko lang, asahan mo na yung Diyos, i-bless na ka tayo. Agyo na ka tayong dagdagan ng Diyos, agyo na ka tayong pagdagulan, agyo na ka tayong patibayan, eto asahan na. Anong eto mo asahan na? Ang faith. Ang faith kasi umaasa. Halimbawa, yung manual ng Kristo mo, balik ka. Anytime. Nabigla-bigla, akit tayo kayong alapapan, Ginoo. Don't you believe that? This is our blessed hope. Alam niyo naman ng Kristiyano ang kanyang buhay, faith, love, and hope. Hope. Umaasa siya na makikita niya ang kanyang Panginoon in due time. Yan ang faith. Bakit mo inaasahan yun? Kaluguran mo kapatid, pangako na ng ganito At yung Diyos ay mabira mo. Kahit hindi niniwala sa libutan. In hope of eternal life in which God will never lies promised before the world began. Ibig sabihin ito, pag tinignan mo ang Bible, hindi lang ito ang daigdig. Merong next world. That this world is not what matters, but the next world. Bali nga itong itika ko, nanuhin tuntuhin, bala mo kaya di mabaskal ka, naglalakbay ka. Eko kukuha niya sa'yo kung kaya Kahit anong makita ko, lakad kasi pansamantala Kalusugan, pamilya, pera, anumang bagay, nagpapasalamat mo sa Diyos, pero lahat na ito pansamantala. Okay? Di ba, mitas ka kayong obra, may promote ka. Thank God. Pero nagkakanain, heart mo yan. Why? Dito yung Christian. Higit doon ang inaasahan ng Kristiyano. Diba? Nakatapos ako ng pag-aaral. Nakapromote ako. Thank God. Pero hindi ko sineset yung heart ko dyan. Kasi sanlibutan dito. Yung sanlibutan, basta masaya, okay naman yan. Walang kaluluwa. Walang judgment. Walang spiritual. Just don't get me wrong. Ano mang blessings natin sa buhay, baro yung po tayo siya, mamasyal ko rin kapag-iragay mo pang sa tinga bali. Salamat po, Diyos, sa tinga balian ninyo. Iketing mo ng balian din. Makahir ko lang, masalamat ko din yun, kasi dinina na, blessing ito yes. Pero hindi yun ang saya mo bilang Christian. Why? May mansyon ka talagang inatay. Meron ka inaasahan. That is your faith. Nakukuha niyo ako sa puntong ito. Paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Then verse 2. Tunay na sa pamamagitan nito, ang mga tao noong una ay tumanggap ng patotoo. 3.
Sa pananampalataya ay naunawaan natin ang mga sanlibutan ay nilikha sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano ba't ang mga bagay na nakikita ay nagmula sa mga bagay na hindi nakikita. Ano yun? Siyempre ako, katotohan po. Ako naman po ay hindi dyan. Mananing gawa na ninyo nga ito ay hindi nyo. Pero maintindihan ko ay faith. Pero asal mo ganun, bago pala yung nakikita, merong galaw sa hindi nakikita. Who this world? Sino ang namumuno sa mga bagay na nakikita? Eh, yung mga hindi nakikita. Kasi, bahay yung hindi nakakit, ating nakakit ang mumuno. Kaya nga, dapat, ewari kaya pamilya tao, dahil gagalaw, dahil ang bato. Diba? Yung mga panganay, yung matatanda. Di karaniwan ang typical yan. Mas dinan mong galang, ingay akakit kasi minuna yan kasi kaya akakit. Mas paniwalaan mo yun. Hindi mo nakikita yan. Ipinapaliwanag ko lang sa inyo ang paraan ng Diyos. So sinabi ito, by faith si Enoch, by faith si Noah. Now, look at verse 6. This is the bottom line. Verse 6. The whole fabric, the dominant motive of the Christian life. Verse 6. Bakit po? Alam niya po. Pero naman yung po, mag-explain ko eh. Alam niya po. Ano sabi rito? At kung walang pananampalataya, hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Without faith, it is impossible. Please, God. Eh di ala na kang kalasag. Without faith, that's why, kembero, ikaw po sana, i-apply naman eh. Sobrang doon mo kembero, ati po mag-faith. Yan ang sasabihin ng Bible, examine yourselves whether you are in faith. Ating ko bang faith? Ali, ang Christian ko magitin, kuwari, kutang ko, ating ka bang faith? Kaya Diyos. Eh kaya makaduklok ka mo, pero ala ka bang faith eh. Mapumugay ka magatin. Tapos, nangyari ba? Oh yes. Sinasabi ko lang sa inyo, meron ba kayong faith sa Diyos? Naniniwala ba kayo sa Diyos? Yan. Kasi without faith, it is impossible to please God. Even kay prayer, makasulat dito kay James. Ano ka kanyan? Kaya nasahaning taon na pakibatanin ng Diyos, iyong taong dalawang isip. Alinlangan. Yung kalabanan ng faith is doubt. In doubt, yung murid na sabihan, pwede kang tumingin dito, pwede kang tumingin doon. At dito, yun nga, basta na po sa akin kasing faith. Alin po kasing faith talaga, po automatic. Daily basis siya po talaga yan. Talagang aalagaan po talaga siya. Kaya nga napakahalaga ng ating pananampalataya. So you see, without faith, it is impossible, ginamit na po kayo, no? Imposible na malugod niya in Diyos nung walang pananampalataya. Ating prayer meeting pero walang faith. That's why sometimes in prayer meeting, lifeless siya. May katuwa na rin daw, sometimes ang relasyon naging. Sabi niya mo po, kayo iba, pero masakit ang dining ministry in prayer meeting. I experienced po yung Betis. Dahil dito kami magatan ka rin. Ngayon, may argit ka lang ang sakit. Prayer meeting. Dahil mag-pray na yung mission po silang pass. Imbes na sana, mag-pray lang, tunggal-tunggal, ganaan doon, mag-pray. Hindi ka pa mag-pray. Tama yan. Yan may grow, yan kasalpan tayo na. Tapos sana siglulo, ako mag-pray kanina, ako mag-pray. Matuwa na ako rin, ako mag-pray. Dapat nandito, ali pass ko pa, ika pa. Pass. Lalo, pasan na rin ako. Rema, it's supposed to be a privilege in prayer. Eh, may kilala yung Diyos. At saka yung Bible na, ikaw ba mag-pray? Pass ko pa. Wala, masugal.
Well, balo ko na yung dahilan, buwan na nga kami betis mo ng tito. Dispalingado yung prayer life mo niya, makanyang ka. You're not sure. Kasi kung nahihiya ka, it's supposed to be parang kapatid betis. Hindi kayo makatuwa na. Set kayo example ng church. Katuwa mo na ganyan, nagasa mag-pray. You pray. You pray. You pray with authority. Nating kuhangaan ka rin ng elder yung babae. Kasi may prayer, yung authority, makakaibig ko. Lalo ko nga, nalangin na yung hapong din. Kasi I can feel it. Sabi ko, nung ako mamamatay, o hinalapitan mo. Hindi kayo man. Nung mamamatay kayo, nimuri yung kaya kayong laging ano kayo. Gatong mapag-pray. Kaya muli kitang pasyampas. Palilin mga ka, maging along pa, palilin mga ka yan. Pray ko na talaga, kayo po. At yung kayang bingit na yung kasakitan, hindi mo rin mag-pray. Jesus Christ, ipong. Ewan mo rin mag-pray na yun. Because of their personal, spiritual life. Siyempre, supposed to be privileged. Dapat, supposed to be, kayo man eh. Sabihin nga kayo. Gustong may grupo kayo, sa glulo. Ako yun, mag-pray kayo eh. It's supposed to be dapat, lalo na patak-matuwa na kayo. Kasalpantayan. Uli nung nga rin, matuwaan lang kayong kasalpantayanan, puro sa kapampas. Manawa lang ang ganyan ang paligid. And that is bad news. Kaya nakabimbi sa mag-pray ng public, at least naman kang groupings. You pray. Ano natutuwa natin? Supposed to be. It is obvious, can Bible, obvious na ano? Gusto ng Diyos na mag-pray tayo. Obvious, very clear. From Genesis to Revelation, always pray and faint not. Kaya ba't ginamit tayong halimbawa, kung mag-pray ka kay Ginoo, tatagit ang pagkakataon. Tugon ni Diyos. Because of your faith. Yung problema kasi kay prayer, pasandingan eh. Buri mo, masandingan. Buri mo, yung tao, buri na yung prayer. Kaya dito! Sa mag-pray kay Diyos, pagsabihin kay Ginoo, diretso. Masandingan, basta makisabihin kay Ginoo. I am here to please people. I am here to please God. Buri mo, masanding eh. O kanya, ikaw makapag-pray. Kaya marinig ka niya. Katuwa mo na yan, bago magsabihin ng Diyos. That's what is that? Faith. O yung salitang pasa yan, naramdaman niya, naramdaman betis. Tawalo kayo, hindi naramdaman niya yan. Baka yan, pass, baka push. Kanya ba, pati rin yung anak kayong kasalman na yan, manawala eh. Mag-pass lang naman. Kaya nakatagal ka na mag-pass. Tingnan natin. Walang pananampalataya ay hindi maaring kalugdan ng Diyos. Sapagkat sino mang lumalapit. That's it. Ito yun. Ito yung shield of faith. He who comes to God. Sino mang lumalapit sa Diyos. Ano sabi niya? Must believe. Must believe. Must believe. Ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang ano? May Diyos. May Diyos na ano? Doon nga makakatagpo ang Panginoon. You will meet God. According to your faith. Ano makikita mo sa Diyos? That God is the Creator, the Sustainer, the Maker, the Almighty. Kaya rin taong yaman wala kang Diyos. Alaman wala yung biglalang, yung makapangyarihan, iyong magbanabili, iyong Almighty. Siya. Hindi, sa isang tao, you must believe that God is what? He is. He is faithful. He is near. He is good. He is love. He is God. That God is able. That God loves God loves me. That God is. Sana ni Bible, sino ba malapit sa Diyos? Say maniwalang may Diyos. Ano ba?
ng Diyos ay sinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak. Naniniwala tayo saan? That Jesus Christ, who was made flesh, the incarnate God, who died and was buried, and He is risen, ascended, sitting at the right hand of the Father. Naniniwala ko, He is coming very, very soon. He will return to this earth. He is Jesus. I believe that. I believe God. I believe that through His Son, Jesus Christ, I have peace with God. And God will bless me. Maniwala ako kay Diyos. That's why ating prayer meeting, bulis yan, maniwala lang kay Diyos, tayo magaten. Maniwala lang kay Diyos, na yung Diyos makiramdam yung panalangin. Naniniwala sila. Naniniwala sila sa Panginoon. Na ang Diyos, yun ang power. Naniniwala sila sa Diyos, sa sinasabi ng Panginoon. See? This is God. Must believe that He is God. No oras na. Well, may binigyan ko yung mark. Gusto ko lang siguro. Kaya nakita ko lang. Yun na lang, pakilagay mo ang mark. Asan ba? Pagini po yung katamang faith na napunta magkamali kayo. Okay. Pag tayo mag-pray. Yan, pag inisa-isa mo yan, aabutin tayo ng isang taon. Pag in-expound natin yan. O yan yung katamang faith. Declaration of faith. Na pang Katoliko yan. Yung mag-aaral mong college, recite mo yan. Akala ko, pang exclusively Catholic, pero hindi, Apostles' Creed yan. Yan ang ating faith. Okay? Yan, ano yung faith natin? Ito, I believe in God, the Father Almighty. Pag sinabing credo, creed yan, okay? Creed. Creed, I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into hell. The third day He rose again from the dead. He ascended into heaven and seated at the right hand the Father Almighty. From thence He shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church. Na hindi Roman yan, ha? Pag sinabing Catholic, universal. Okay, hindi Roman, ha? Catholic, Roman, kaya? Ali po. Alayang contradict yan. Alayang Roman. Catholic. Pag sinabing ininito, pag sinabing Catholic, universal pang kalahatang iglesia. Mananampalataya. Then, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Pagkatapos mo mag-pray, kawitin natin yung my faith looks up to thee ang pananalig ko. Let's pray. Let's bow our heads. Una, Panginoon, marami mong salamat. Dahil sa inyong ginawa, ang aming tagumpay ay tiyak. Malinaw kung ano ang ginawa mo kay Kristo Jesus. Siya'y dumating, siya'y pinanganak, siya'y namatay. Siya'y nilibing, subalit siya'y muling nabuhay. Isinagaw niya ang it is finished. At ngayon nakalublok sa kanan ng kamahalan sa langit at siya'y muling babalik. At ngayon, Panginoon, nasa amin ang bandila ng tagumpay. Ang kaisa-isang ebanghelyo na yung iniwan sa amin lahat. We can evangelize, pwede ka mag-share, pwede kaming humayo, na dala-dala ang tagumpay ni Kristo. Na kay Kristo ay may kapatawaran, na kay Kristo ay may kaligtasan, at kay Kristo ay may buhay na walang hanggan. Panginoon, ngayong umaga ay itutuan namin itong verse 16 ng Ephesians chapter 6, ang kalasag ng pananampalataya. Laliman mo pa ang aming pananalig, pagtitiwala sa inyo, O Diyos, sapagkat kayo naman po ay katiwa-tiwala. Kayo nagsasabi ng totoo.
Panginoon, tulungan mo po kami, aming Ama, na ikulong namin ang aming sarili at sa inyo umasa, maghintay. Yes, Lord, minsan, iba yung nakikita namin. May mga sirkumstansya kami na minsan napakahirap paniwalaan na ang inyong mga salita ay matutupad. Please, patawarin mo ang aming mga puso. Bigyan mo kami ng bagong puso at tulungan mo po kami, Panginoon, na manalig, magtiwala sa inyo. Sa lahat ng nangyayari sa buhay namin, gusto namin matuto. Matuto kami na magdepende sa inyo. Magtiwala sa inyo. Panginoon, marami pong salamat. Malaki man ang kaaway, marami man ang kalaban, binigyan mo kami ng kalasag. Kalasag ng pananampalataya. Na kami ay panatag sa inyo. Na hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwan. Please, Lord, teach us to pray. Teach us to walk worthy before Thee. Tulungan mo po kami, Panginoon, na lumago sa aming pananampalataya. Katulad ng aming binasa, mga Kristiyano kaming hindi kami, Panginoon, nagdidepende sa mga bagay lamang na nakikita, kundi sa mga pangako. Maraming pong salamat, aming Amang Diyos. Napakalinaw, inilaglag mo sa amin ang supposed to be ang pananampalataya ng bawat isa. Sa inyo, aming Ama, sa inyong Anak, at sa Banal na Espiritu Santo, sa buhay po namin. Ito nga po ang dahilan kung bakit nagpapatuloy kami fellowship sa pakikinig ng inyong salita, sa mananabahan, upang kami, Panginoon, ay lumago sa pagkakilala sa inyo. Ano man ang aming kinakaharap sa oras na ito, matutuwang namin sumandal sa inyo sa anumang sitwasyon. And please, Lord, ano man ang aming buhay na hindi naging kalugod-lugod sa inyo, restore us. Dahil kayo ang Diyos na laging nagpapangbalik sa amin upang sa ganoon, makapagpatuloy po kami, Panginoon, sa panawagan ng iyong banal na Ebanghelyo. Maraming salamat po sa inyo, O Diyos, na hindi mo kami iniwang hubad sa aming pagkikipaglaban sa bagay na ito, sa aming buhay spiritual. Kundi binigay mo sa amin ang sinturon ng katotohanan, ng baluti ng katuwiran. Ganun din, Panginoon, ang sandalias para sa aming paa. Ngayon, binigay mo sa amin ang kalasag ng pananampalataya. Hayaan mo, isuot namin ito, ilagay namin ito, tumayong matatag, at aming ipamuhay ito sa aming araw-araw na buhay. At hindi kami makakalimot na kami, Panginoon, kay Kristo, yung nagtagumpay na. At dito kami nagagalaw. Dahil kung kasama ka namin, sino ang pwedeng umaway po sa amin? Thank you, Lord. Sama po at tinuro mo kami, inaasahan mo mabuhay kami sa pananampalataya. Katulad ng iyong iniwan sa aming salita. Romans 1:17, Habakkuk 2:4, Hebrews 10:38-39, ganon din ang Galatians chapter 3 verse 21, na ang matuwid ay mabubuhay sa kanyang pananampalataya. In Jesus' name we pray. Amen. Ngayon, declare natin ang ating faith sa isang awiting ito.